Kilala ang bayan ng Malolos sa pagiging kabisera ng unang Republika ng Pilipinas. Naglundo rito ang maraming patriotikong nakilahok sa pagtatayo ng Republika ng Pilipinas. Sa simbahan ng Barasain, ginawa't pinagtibay ang unang konstitusyon ng Pilipinas at ang katedral ng Malolos ang naging tanggapan ni General Emilio Aguinaldo bilang Pangulo ng Revolusyonaryong Pamahalaan. Kasama niya rito ang tagapayo at kalihim na si Apolinario Mabini. Kababaihan, hindi lang pangbahay-bahayan, kundi lakas ng lipunan. Sa ika-19 ng daang taon, ang maliit na bayan ng Malolos ay nagtataglay ng isang natatanging yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa panahong ito, ang isang dakilang manunulat at bayaning si Dr. Jose Rizal ay nagpadala ng isang liham na naglalaman ng mahalagang aral para sa mga kababaihan ng Malolos. Ang naturang mga kababaihang Malolos ni Rizal ay naglalaman ng isang malalim na mensahe hinggil sa pagkilala sa karapatan ng mga kababaihan at ang kanilang papel sa pag-unlad ng lipunan. Ang layunin ni Rizal ay hindi lamang para sa mga kababaihan ng Malolos, kundi pati na rin sa lahat ng kababaihan sa Pilipinas at sa buong mundo. Sa likod ng mga salitang ito ni Rizal ay isang hamon sa atin, mga kababaihan, na patunayan ang ating kakayahan sa pamamagitan ng edukasyon at aktibong pakikalahok sa lipunan. Ito ay naging mahalaga dahil ito ay nagbigay daan sa pag-usbong ng kamalayan sa kababaihan hinggil sa kanilang karapatan at pagkakataon sa edukasyon. Ito ay nagbigay ng lakas ng boses ng kababaihan at kanilang determinasyon na makamit ang pantay na karapatan sa lipunan. Bukod sa mga ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kababaihan ngayon upang patuloy na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at maging katuwang sa pag-unlad ng ating lipunan. Hindi may pagkakaila na sa buong kasaysayan ang mga kababaihan ay patuloy na nakakaranas ng di makatarungang diskriminasyon sa halos lahat na aspeto ng buhay, mula sa trabaho, edukasyon, politika at iba pang larangan. Ang kanilang kakayahan ay minsan nang minaliit at binaliwala. Matagal ng pakikibaka ito na naglalayong mabigyan ng tamang pagkilala at pantay na pagtrato ang mga kababaihan, hindi lamang sa lipunan kundi sa buong mundo. Sa pagpapatuloy ng laban na ito, mahalagang maunawaan ng bawat isa na ang pagkilala sa kakayahan ng mga kababaihan ay hindi lamang tungkol sa kanilang sarili
kundi tungkol din sa pag-unlad at pagkakaisa ng buong lipunan. Sa pagtutulungan, pagkakaisa at pagtitiwala sa kakayahan ng bawat isa, magiging posible ang isang mundong puno ng pagkakampantay-pantay at paggalang sa lahat ng kasarian, kultura at paniniwala. Ang tagumpay ng mga kababaihan ay tagumpay ng buong lipunan. Bilang isang kilalang manunulat at bayani, si Rizal ay naglalayo na mabuksan ang mga mata ng lipunan sa mga hamon at diskriminasyon na kinakaharap ng mga kababaihan. Ang kanyang mga panulat ay naglingkod bilang isang paalala sa lahat ng kahalagahan ng pagbibigay ng respeto, pagkilala at pantay na oportunidad sa lahat. Sa pamamagitan ng kanyang sariling halimbawa, ipinakita ni Rizal ang importansya ng pagiging makatarungan at makatao sa bawat isa, na nagtulak sa mga tao na magsikap para sa pagbabago at pagkapantay-pantay sa lipunan. Batay sa liham ni Rizal para sa mga kababaihan ng Malolos, ang mitiin ng mga kadalagahan ay para sa karunungan at patuloy na pagkamulat sa tunay na kabanal-manalang nakatuon sa kabutihang asal, malinis na kalooban at matuwid na pag-iisip. Ang kanyang mga akda, ipinakita ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon at kaalaman sa pag-unlad ng kababaihan. Ang To the Young Women of Malolos ay isa sa mga mahalagang sulatin na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtuturo sa mga kababaihan, na nagbibigay sa kanila ng lakas at kakayahan upang maging aktibo sa lipunan at makipaglaban para sa kanilang mga karapatan. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa edukasyon, ipinakita ni Rizal ang kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng kaalaman upang magbigay lakas at kalayaan sa bawat isa, anuman ang kanilang kasarian. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pangalan ni Dr. Jose Rizal ay nagiging simbolo ng pambansang kamulatan at paglaban sa kawalan ng karapatan. Sa pamamagitan ng kanyang mga likha at kanyang pagkatao, si Rizal ay naging boses ng pagbabago at pagkakapantay-pantay, lalo na pagdating sa laban para sa karapatan ng kababaihan. Ang kanyang mga sulatin, kabilang na ang To the Young Women of Malolos, ay nagsilbing gabay at inspirasyon sa pagtindig at pakikibaka ng mga kababaihan para sa kanilang mga karapatan at pantay na pagtrato sa lipunan. Mahalagang bigyang diin ang kapangyarihan ng boses ng bawat kababaihan. Ang kanilang mga kwento, karanasan at hinaing ay magiging pundasyon ng mas malakas na pananawagan para sa pagbabago at pagkakapantay-pantay. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga saloobin at damdamin, mas maintindihan ng lipunan ang mga hamon na kanilang kinakaharap at ang mga solusyon na maaaring maisagawa upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at hangarin. Sa kagustuhang maitaas ang antas ng edukasyon para sa kababaihan sa panahon ng Espanyol na lipunang patriarkal, minabuti ng 20 kababaihan ng Malolos sa pamumuno ni Doña Alberta Santos Yutingcoy na humiling kay Gobernador General Valeriano Weyler na noon ay dumalaw sa Malolos na payagan silang magtayo ng paaralang pambabae at payagang mag-aral ng Espanyol sa ilalim ni Profesor Teodoro Sandeco na kilalang kalaban ng mga Kastila.
Ang liham ay ipinresinta noong Disyembre 12, 1888. Ngunit tinutulan ito ng kura sa Malolos na si Padre Felipe Garcia sa kadahilanang di umano ay magagamit ni Sandeco ang paralan para maghasik ng liberalismo at pag-aalsa. Dahil dito hindi na sa katuparan ang paaralan. Lubos na naengganyo si Rizal sa matapang na espiritu na ipinakita ng mga kabataang babae ng Malolos. Sa kanyang liham, ipinahayag niya ang maliligayang kaligayahan at kasiyahan sa laban na isinagawa. Sa bahaging ito ng sulat ni Rizal, maliwanag na nais niyang mabigyan ang mga kababaihan ng parehong mga pagkakataon na tinatanggap ng mga kalalakihan pagdating sa edukasyon. Noong mga panahong iyon, hindi ipinadala sa paralan ang mga kabataang babae dahil sa pangkahalatang opinyon na sila'y madali na lamang magiging mga asawa at mananatili sa bahay kasama ang mga anak. Gayunpaman, bilang diin ni Rizal ang kalayaan ng pag-iisip at karapatan sa edukasyon na dapat ibinibigay sa mga lalaki at babae. Isinulat ni Rizal ang liham na ito nang siya ay nasa London, bilang tugon sa kahilingan ni Marcelo H. del Pilar. Ang mga mahalagang puntos na makikita sa sulat na ito ay ang mga sumusunod. Pagsalansang sa espiritual na otoridad ng mga fraile. Hindi lahat ng mga pare sa bansa noong panahong iyon ay nagpapakita ng tunay na espiritu ni Kristo at ng kanyang simbahan. Karamihan sa kanila ay naging kurap sa mga makamundong pagnanasa at gumamit ng makamundong paraan upang magkaroon ng pagbabago at persahang disiplina sa mga tao. Base sa bahaging ito ng kanyang sulat, lubos na nag-aalala si Rizal sa kapakanan ng mga kabataang Filipino at sa mga tahanan kung saan sila lumalaki. Mga tungkulin at responsibilidad ng mga ina sa kanilang mga anak. Mga tungkulin at responsibilidad ng mga asawa sa kanyang asawa. Ang mga kababaihang Pilipino ay kilala sa kanilang pagiging masunurin, malambing at mapagmahal. Inihayag ni Rizal sa bahaging ito ng kanyang sulat kung paano dapat maging asawa ang mga kababaihang Filipino upang mampanatili ang pagkakilanlan ng lahi. Payo sa mga kabataang babae tungkol sa kanilang pagpili ng kasamahan sa buhay.